Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nabulabog ang mahimbing na tulog ng isang pamilya sa Caloocan nang ang nakalibutang naka-charge na minifan biglang sumabog at tagliyab. Sa CCTV footage na to, nakuha kahapon ng madaling araw. Pakikitang mahimbing na natutulog ang pamilya Almoete sa kanilang tahanan sa Barangay 34, South Caloocan. At ang biglang, ang naka-charge na minifan sa ulunan ni Jinky sumabog at nagliyab pa. Si Jinky dali-daling tinanggal sa saksakan ang charger ng minifan. Sa wantaranta ko po, nahagis ko yung electric fan. Tapos paghagis ko po ng electric fan, yung pinaka-LC po ng electric fan, tumulo pa po dun sa may paanan ko. Kaya biglang umano po yung apoy, lumakas. Pinawa ko, pinagpagan ko ng kamay ko. Inihipan po namin ng partner ko hanggang sa nawala. May sugat po ako ngayon sa kamay. Tapos yung paa ko po, Habang nga nagliliyab ng minifan, hindi na raw niya mapakinabangan. Pag-amin ni Jinky, nakalimutan niyang tanggalin ang minifan sa saksakan bago matulog. kinarge ko po ng alauna po ng madaling araw. Tapos nag-store muna po ako sa FB. Hanggang sa nakatulugan ko na po yung cellphone. Hindi ko po natanggal sa saksakan. Dahil sa nangyari, takot na si Jinky gamitin ang isa pang minifan na kanyang nabili. Itatapon ko na po kasi natatakot na po ako lalo na may bata. Ang overcharging ng gadgets nangyayari kapag patuloy mong charge ang isang device, tulad ng cellphone o laptop kahit puno na ang baterya nito. Kahit na 100% na kasi ang battery, kapag naka-plug pa rin to, may maliit na kuryente pa rin tumutuloy na pumapasok. Dahil dito, nasa-stress ang battery. Ang epekto nito, mas mabilis na masisira ang baterya ng gadget, umiinit ang device, at ang pinakamalala, maaari nga itong sumabog. Gaya ng nangyari sa minifan ni Jinky. May modernong teknolohiya naman kung saan kusang humihinto ang pag-charge nito kapag puno ng baterya. Pero paalala ng mga eksperto, Kahit may auto-stop charging, hindi pa rin maganda na naka-charge ito buong gabi. Dahil kahit huminto ang charging sa 100%, nababawasan pa rin pa konti-konti ang battery ng phone habang naka-standby. Kapag bumaba ito ng bahagya, halimbawa 99%, magcha-charge ulit ito pabalik ng 100%. Ang paulit-ulit na cycle na ito ay nagdudulot ng stress sa ating battery at init na nakaka-apekto sa battery health. ano ba ang dapat gawin para maiwasan ang peligro na dala ng overcharging? Kuya Kim, ano na? Para hindi mag-overcharge ang inyong gadget, mainam na i-charge ito sa tamang range. Payo ng ilang electrical engineer, huwag laging i-charge ang inyong gadget hanggang 100%. Okay lang kahit hanggang 80% para sa increased battery life. Iwasan ang sobrang tagal na nakaplug at mas mainam kung gagamit ng original o dekalidad na charger. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.